Ito nga yung isa pang mainit na issue na lumutang nitong nakaraan. Itong si Remulla daw ipoproklama ngayong Lunes bilang ombudsman. Pakinggan natin. Bukas na raw nakatakdang iproklama si Justice Secretary Boying Remulla bilang susunod na ombudsman. Ayon yan kay Senator Amy Marcos. Sa isang social media post, sinabi ng senador na tunay raw na itim ang kulay ng bayan. Isang sapilitang pagtatalaga umano ang pagproklama kay Secretary Remulla dahil aniya hindi raw siya karapat-dapat at mayroon pang nakabinbing kaso. Unang sinabi ni Remulla na nasa Judicial Bar and Council na ang kanyang clearance kaugnay ng nakabinbing niyang kaso. Agad ding pinabulaanan ng Supreme Court ang statement ni Marcos at sinabing wala pang shortlist na pagpipilian ng Pangulo. Yun. So ngayon, ito ang kinakatakot kasi natin na itong si Boying Remulla ay maupong ombudsman. Kasi kapag ang pipili kasi nito ay presidente ng Pilipinas. Alam naman natin gaano katangang pumili yan si Bongbong ng mga ilalagay sa gobyerno. Tanong mo si Claire Castro, pinili eh. Walang utak yun, pero pinili pa rin niya eh. Ngayon ito si Boying, ilalagay nila yan dyan. Kasi nga hindi nagtagumpay yung unang plano nila eh. Impeachment kay Inday Sara. Hindi nagtagumpay yun. Hinarang yun sa Senado at hinarang din ng Supreme Court yun. So ang tanging paraan na lang para ito si Inday Sara ay mawala sa landas nila sa 2028 through plunder cases initiated by the Office of the Ombudsman. Kasi yung ombudsman yan ng parang Department of Justice ng mga nasa gobyerno. Ang iniimbestigahan ng ombudsman, kinakasuhan ng ombudsman, yung mga politiko sitting at saka yung mga dating politiko for corruption and for crime na hindi pagsunod sa kanilang mga alituntunin at sa kanilang mandato. Yun ang trabaho nito. At 6 na taon ito 6 na taon. Kapag inilagay na yan ng presidente dyan, kahit sinong presidente pumalit, hindi na yan pwedeng tanggalin. Matatanggal na lang yan through impeachment. Ang dami-daming kaso nito ni Boying Remulla. Yung ginawa pa lang niya kay Bantag, kay Teves, kay Pastor Apollo Quiboloy, kay Pangulong Duterte, ganun ka-demonyo ito. Tapos mailuluklok bilang ombudsman na pwede niyang kasuhan lahat ng mga politiko. Di ang dali-dali niya ng kasuhan si Pulong, si Baste, si Inday Sara, Bongo, Bato, lahat na lang ng mga alyado ni Pangulong Duterte, napakadali na niyang kasuhan. At kapag nagawa niya yun, wala na. Kasi may mga perpetual disqualification yan. Ibig sabihin, hindi na sila pwedeng tumakbo sa mga posisyon sa gobyerno. Kapag ganyan, di ba? Kasi ombudsman, tapos Sandigan Bayan. Yan yung yung Sandigan Bayan, yan yung pinakakorte, itong ombudsman, yung parang Department of Justice, para silang piskalya. Sila ang nag-iimbestiga, sila ang nagki-case build up para sa isang government official na lumabag, kunyari, katulad niya si Inday Sara, yung impeachment kay Inday Sara, palalakasin lang niya yan dyan. Tapos, ipa-plunder niya na sa kanyang opisina. Papunta na sa Sandigan Bayan. Yun yung kanilang huling plano. Actually, ang pinakahuling plano, second to the last pala yan. Ang pinakahuling plano nila para mawala si Inday Sara sa sa kanilang radar, mamatay yan. Yun ang huling gusto nilang mangyari, mga bossing. Kaya ingat tayo. Well, good thing. Kasi ang Supreme Court nagsalita, wala pa silang shortlist. Ang problema kasi dito, pag yan nalagay sa shortlist, hindi naman dito issue yung wala pa siya sa shortlist. So parang na-extend lang yung mga araw na hindi pa naitatalaga itong si Boying. Pero dapat ngayon pa lang kasi nagtatalaga na yung presidente habang wala pa sa listahan si Boying. Unless inaantay niya na mailagay sa listahan si Boying, paglabas ng Supreme Court, ipaproklama niya si Boying. Ganun din. Pinatagal lang natin, pero sa impyerno pa rin ang punta ng opisina ng ombudsman. 'Di ba? Napakapangit niyan. Kasi
dapat talaga hindi na siya masama sa shortlist sa dami ng mga isinampang kaso sa kanya. May mga issue pa nga na yung mga docketing, yung mga docket numbers, pinagkaka-cancel daw. O para yung mga demanda sa ombudsman kay Boying Remulla hindi lumabas sa record. Meron pang disbarment case, meron pang mga kaso sa Supreme Court. May kaso pa may ikinaso pa sa kanya si Amy Marcos, sila Basti Duterte, sila Dintor yun. Bakit magiging ombudsman yan? So napakadelikado yan. Pero ito ang pinakaano niya na because this is almost a done deal. This is Amy Marcos speaking. Kahit papaano, marami yan insider. At talagang gustong iupo ng Malacanang ito si Boying. Gusto talagang, ito si Boying naman, gusto ring magpagamit sa Malacanang. Ewan ko kung anong nahihita niya dyan. Muntik na nga mamatay ito, itsura pa lang nito, parang bangkay na eh. Pero, bakit hindi na lang ito gumawa ng matino sa bayan? So, napakadelikado ng usapin na yan, mga bossing, ha? Napakadelikado ng usapin na yan. Ito naman, yung sinabi ni BBM na kailangan daw dumaan sa due process. Diyos ko po, due process? Kailangan daw dumaan sa due process ang investigasyon ng flood control scandal. Putang ina nyo talaga eh. Bakit pagka kayo yung iimbestigahan, may due process kailangan? Pero bakit si Pangulong Duterte nung pinadala nyo sa ICC walang due process? Nakalagay sa rule na dapat humarap siya sa korte sa Pilipinas, hindi nyo na ginawa. Si Inday Sara walang due process. Diba? Si Pastor Apollo Kibuloy walang due process. Grabe ang pagpe-persecute nyo. Pati ba naman yung mga assets niya, i-freeze ninyo, private na tao yan, simbahan pa yan. Hindi ba? So may due process para sa mga kalaban, para sa inyo, pero sa mga kalaban nyo, weaponized yung mga ahensya ng gobyerno. Kapal ng pagmumukha mo, bongbong. Nagbabago ang posisyon ng Malacanang sa investigasyon sa flood control scandal. Due process ang pangako ni PBBM sa lahat ng nasasakdal. Narito ang Agenda Weekend Report ni Ivy Reyes. We have to follow the law. Otherwise, whatever we do is not legitimate. And we have to be very, very clear that... Kapal mo. We have to follow the law pero hindi kayo nagfa-follow ng law. Bongbong, ikaw ang pumirma ng 2025 GAA. Ang yabang-yabang mo pa sa harap ng Judicial Bar Council of the Philippines. Ang yabang-yabang mo pa nung sinasabi mo sa kanila na you've reviewed 4,000 pages. You've analyzed, you've studied, you've vetoed some. You signed it, you reviewed it, tapos ganito ka magnanakaw yung 2025 budget, tapos sasabihin mo dumaan sa due process. Dapat nga, ma-impeach ka na kagad eh. Wala nang sabi-sabi, dapat ma-impeach ka kagad eh. Dapat mawala ka kagad sa posisyon eh. Dapat nga, hinahablot ka na pababa dyan eh. Dahil kasalanan mo lahat yan. Kung hindi mo pinirmahan yun, di sana hindi tayo ninakawan ng bonggam-bongga ng mga... Taki mo, tatlong budget na yung pinirmahan mo. Puros, kawatan. Yung mga budget na yan. Tapos gusto mo ng due process. Baka kailangan nyo ng mahabang panahon para dyan sa due process para malinis nyo yung mga pangalan nyo. We go after the guilty ones. Hindi minamadali ang investigasyon. Ito ang paninindigan ni President Bongbong Marcos. Akala ko ba bibilisan mo? Akala ko ba may mananagot? Ba't hindi mo mamadaliin? Kailan yan? 10 years? Ubus nyo na yung perang ninakaw nyo nun. Kung ganun katagal. Akala ko ba kailangan agad-agad? Ba't biglang ngayon hindi na mamadaliin? Ang dali-daling ninakaw yung pera natin eh. Tapos biglang patagalan pagdating sa pagsasampa ng kaso? Patagalan pagdating sa investigasyon? Sa gitna ng pagdinig sa kontrobersyal na flood control scandal, anya, kahit pa hindi na sekretong hindi naman inosente ang karamihan sa mga naiimbestigahan, marapat pa rin daw nusundin ang batas at dumaan sa due process ang lahat ng kilos ng gobyerno. Ayon pa kay PBBM, walang bisa ang investigasyon kung mamadaliin dahil matibay na ebidensya ang kailangan ng administrasyon kapag iniharap sa korte ang mga... bakit si Boying Remulla sampa na ng kaso kagad? Ikaw ang boss niyan. 'Di ba? Sinampahan na ng kaso si Senator ganito, si Senator ganito, si Senator ganito, freeze na yung asset nila. Bakit pagka yung mga kalaban nyo ang bibilis ng kaso sa kanila? Pero kapag sa pinsan mo, wala, ang tagal. Kapag sa mga alyado mo, wala, ang tagal, kailangan ng due process. Ganito, hipokrito.
nasasakdal. Congressional hearings pa lang, nakatatanggap na ng kritisismo ang Marcos Jr. administration. Isa na rito si Vice President Sara Duterte na nooy sinabing kayang-kayang ituro ng Pangulo kung sino ang salarin sa mga anomalyang flood control scandal. Mariin namang pinaninindigan ng Malacanang na kaya hindi minamadali ng administrasyon ang investigasyon ay dahil hindi naman katulad ni former President Rodrigo Duterte si PBBM na malatokhang style ang porma ng hustisya. Para sa Ganun kasi talaga. Kailangan talaga mabilis eh. O, so, kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang laban. Sa